Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan yun? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa panimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalon niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalon niya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ng makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sinasalo po natin ng isa't isa at wine-welcome paano man po tayo dumating, saan man tayo nanggaling. Mula man tayo sa malayo o sa malapit, tinitipon natin ang ating mga panalangin at kahilingan bilang iisang pithaya ng iisang komunidad na pinagbubuklod ng iisang diwa. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang mga relationships natin sa isa't isa? Okay daw, narinig ko dito sa unahan. Okay ho. Mabuti, ano ho? Ilang araw na rin pong tinetema ng ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan. At ngayong araw na ito, pakikipag-ugnayan sa buhay may asawa at pakikipag-ugnayan sa hindi pag-aasawa. So, kumusta ho ulit ang buhay may asawa? Wala na yung narinig kong okay dito kanina. Ganon. Ayun, oo. Yung isa, nagre-rejoice pa rin hanggang ngayon, kahit medyo maedad na. Yung isa, so, ano.
Mas o menos, kumbaga. Ay kayo, Father, kumusta naman ho ang buhay sa hindi pag-aasawa? Ako din sasagot. Ako lang naman yata ang pari din. Meron din doon sa confessional, pero hindi makakasagot at busy naman din siya doon. Okay din naman ang buhay hindi pag-aasawa. At okay pa rin. The thing is, hindi naman talaga laging ganito. Hindi naman talaga laging okay. Sa buhay may asawa man, o sa hindi pag-aasawa, hindi maaaring hindi tayo madidisappoint. Paminsan-minsan. Kaya mahalagang maintindihan po natin ang ating disappointment ay hindi naman nanggagaling sa kawalang pagmamahal, kundi sa kakulangan ng nagmamahal. At dito po natin kinakailangang damayan ang isa't isa sa ating kakapusan. Bakit naman kaya? Dahil sa pagdalo po natin sa isa't isa, napupunuan ang limitasyon ng bawat isa. Gaano man kalalim na o kalayo na ang inabot ng samahan ninyong mag-asawa, o ng pag-aalay ng sarili ng hindi nag-aasawa, gaano man kabuo ang ating pagkatao, nadidisappoint pa rin tayo. Dahil hindi pa naman ganoon kalayo talaga at kalalim talaga ang naaabot natin gaya ng gusto sana natin. Hanggat hindi natin lubusang natatanggap ang kahinaan nating sarili at ng ating esposo o esposa. Ang kahinaan ng ating bukasyon, may asawa man o hindi, at kahinaan ng iyong asawa o ng aming komunidad. Acceptance ang susi, minamahal kong mga kapatid. Unconditional acceptance. Ano ba ang i-accept natin? Kung yun ang susi, ano ang tatanggapin natin? Tatanggapin natin ang katotohanan ng pare-pareho po tayong nagsasalo sa kahinaang ito. At palalakasin natin ang isa't isa. Ito po ang susi para ganap nating igalang ang isa't isa. Ano po bang ibig sabihin ng ganap na paggalang sa isa't isa? Ito po yung hindi mo pagpipilit na baguhin siya para ma-meet ang iyong expectations sa kanya. At para gawin siyang somebody that he or she may never become. Sa halip, matanggap mo man kung sino siya o kung ano siya o kung nagbago na siya kumpara noong una kayong nagkakilala sa paglipas ng maraming taon. Importante rin po ang mutuality at complementarity, pagpupunuan at pagkakasundo. Ito po ang baon natin sa matagalan at mahaba ang biyahe. Idadagdag ko lang para sa matagalan at mahaba ang homily. Isang golden anniversary ng kasal ang na-attendan ko doon sa amin sa Indang, Cavite. At yung asawang lalaki ay tinanong ng paring Episcopalian. Ang tanong ng pari, ano ho ba ang sikreto ninyo na mag-asawa at umabot po kayo ng 50 taon?
Sabi noong lalaki, abay, awang ko nga ho ba ka, Father? Ay dahil, yan ho namang 10 utos, halos lahat ho naman diyan, ay nalabag ko na, maliban sa isa, ang pagnanakaw. Nung tinanong naman yung babae, ano ho ika ang sikreto ninyo? Ang sagot ng babae, tanggap ko siya, Father. Tanggap ko siya. Minamahal kong mga kapatid, bukod po sa 3 ito, napakadali namang tandaan, ano ho? Yung baon natin, paglabas sa misang ito, acceptance, mutuality, complementarity, pagtanggap, pagkakasunduan, at pagpupunuan. Bukod sa 3 ito, maaari ding makadevelop tayo ng pusong mapagpasalamat. 10 ito. Itong idadagdag natin. Pusong mapagpasalamat. Huwag palaging nega. Tingnan din ang mabubuti at magagandang hatid ng buhay. Huwag din namang puro naman positibo na hindi na makita ang dapat i-improve. Sumulong sa kasunod. Huwag ma-stuck. Matutunang mag-move on. Manalangin din at magtiwala na dinirinig ng Diyos ang inyong panalangin, mag-asawa. Huwag matakot magmahal. Ang isa sa maaaring maging trahedya ng buhay ay ang hindi pagbibigay ng pagkakataong lumingap at lingapin. Tanggapin ang sarili. Gaano ka man ka inadequate, mag-let go rin kung kinakailangan. Mangarap, pero huwag managinip ng gising. Panatilihin ang pagiging close sa pamilya kahit nasa edad ka na at na-enjoy mo na ang iyong kalayaan. Sa kanila ka rin uuwi pag nasaktan ka sa kalayaang ito. Huwag matakot ipakita ang kahinaan. Dahil pag ipinakita mo ang iyong kahinaan, ito po ay katapangan. Vulnerability is pure courage. Umiyak ka man paminsan-minsan, kahit sa harapan ng iyong kapwa. Isa po itong matibay na tanda ng pagsuko, ng surrender, at katapangang tunay na makita, to be really seen. Ito po kasi ang magpapagaan ng iyong paglipad. Tingnan niyo ho ang ibon, kung napakabigat niya, hindi yan makakalipad. Ang bato lumulubog yan dahil sa katigasan. Magkalapit po ang pagmamahalan at kahinahunan, yung gentleness and love. Lumuha ka man, pag-uwi mo, ito ang pagbalik mo kung saan ka nagsimula sa iyong kapanganakan. Kasi umiiyak ka, di ba? Nung ikaw ay ipanganak. Dagdag na baon po ang 10 ito sa matagalan at mahaba ang biyahe. Hindi ka man nag-asawa o sa buhay may asawa.